Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mula noon dala ko na ang ganitong takot at pag-aalinlangan. Dahil pakiramdam ko, palagi kang hinuhusgahan at minamata ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin yun bilang isang anak? Pagod na ako! Pagod na ako maging anak mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Huwag kayong magagayahan, ha? Lord, sana makakuha ko ng perfect score sa exam namin. Hoy, ikaw lang. Dapat dinamay mo na ako sa prayer mo. O di mag-pray ka rin. Ma'am, sorry. Ah? Yung pamangkin ko, si Ina. Ha? Chumbochoy, bakit po? Halika muna. Ang papa mo. Bakit na naman? Ano na naman ang nangyayari kay Papa? Ayan, Kala ko kanina, mamamatay na yan, Chong naman. Di na kayo nasanay kay Papa. May trabaho pa ako. Walang magbabantay sa kanya. Namimilip na kanina sa sakit ng tiyan yan, Tapos ayan, suka pa ng suka. O paano? Ikaw na muna bahala sa kanya, ha? Aalis na ako, Ina. Sige po, Chong. Tubig. Kuha mo akong tubig. Oh, eto pa, Tumayo na kayo. Alam mo, nanginina ang tuhod ko. Opo, oo. Kapit kayo sa braso ko, ha? Aray, naku. Dahan-dahan. O, dito kayo maupo sa papag. Ayos na ako. Ayos na. Paano ba naman kasi hindi mangyayari to sa inyo? Puro na naman yata alak ang laman ng tiyan ninyo, Diyan muna kayo, Bibili ako ng maihigop ninyong mainit na sabaw.
sabi ni teacher? Mag-i-exam daw uli ako sa Sabado. Pero ibang set ng exam ang ibibigay niya. Sayang. Wala ka na sanang iisipin. Tuloy, magre-review ka pa uli. Ayos lang. Nasaan ba ngayon ang papa mo? Ayun, nagtatrabaho. Saan? Ewan ko, hindi ko alam eh. Pero umalis siya kaninang nakapantalon, kaya alam ko magtatrabaho yun. Gusto mo ba? Doon ka muna sa bahay? Hindi, wag na. Saka na lang. Magre-review na lang ako sa bahay. Tapos maglalaba rin ako. Ay, oo nga pala. Bibili nga pala ako ng Pride detergent. O tara, samahan na kita. Tapos doon na tayo maghiwalay sa may tindahan. O sige. Oh, Ina? Ang mama mo, ayaw mo ba siyang hanapin? Bakit ako maghahanap sa kanya? Siya ang umalis ah. Iniwan niya kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kanina ka pa nagbibilang ng pera mo. Kahit ilang ulit mo yung bilangin, hindi yan dadami. Bakit ba? Mapuputulan na naman ba kayo ng kuryente? Birthday ng anak ko bukas. Gusto ko sanang bumili ng regalo. Anong regalo? Cellphone. Ano? 15 anyos pa lang si Ina. Bibigyan mo na ng cellphone? Kailangan niya yun. Kung may cellphone siya, hindi ka natatakbo palagi sa eskwelahan niya kapag may emergency. Kuya Danny, ang sabihin mo, dapat huwag kang naglalasing para hindi ako tumatakbo ng wala sa oras para pauwiin si Ina. Dami mo sinasabi. Pero nga mo ng 2,000. Ano? Saan ako kukuha ng 2,000? Sige na. Alam ko meron ka dyan. Kahit 1,000. Wala nga. 500. Kulit mo rin, ano? Sige na. May maiambag ka man lang sa regalo ko kay Ina. Oh, ayun ang papa mo. Pa! Parang... Pa! Ano na naman to? Ba't ka narito? Butchoy! Oh, Walang nga ba't tinawag mo pa rito si Ina? hinahanap ka eh. Ano ba nangyari, pa? Yabang kasi nitong tindaran to eh. Tumatawad lang naman ako kung ano-ano na sinabi. O edi sinapa ko. Napakayabang mo. Hindi mo naman pagmamay-aring tindahan ito eh. Tindero ka lang. Napakadamot mo. Tama na Kuya yan. Danny, humingi ka na lang ng tawad. Baka ipakulong ka pa niyan. O ano? Bakit? Natatakot ba ako? Oh, tama. Tama na. Kuya Danny. Oh, maiwan ko na kayo, Ina. Salamat sa pagpapaangkas sa amin sa motor, Chong. Sige. Nak, pasensya ka na. Kapatuloy nakipag-usap sa tinderong yun. Okay lang po yun. Sabi ko naman sa inyo eh, habaan ninyo ang pasensya nyo. Huwag kayong padadala sa emosyon nyo. Problema kasi sa inyo, bilis uminit ng ulo nyo eh. Kaya nga, pasensya ka na. Gustong-gusto ko talaga mabili yung cellphone na yun para sa'yo. Kaya lang, kulang ang pera ko eh. Hindi ko naman po kailangan yun eh. Kailangan mo na yun. Lahat ng mga kaklase mo may mga cellphone na. Hindi ko po yun kailangan. Oh, bakit niyo binibigay sa akin yung pera? Happy birthday. Pa? Yan na muna bibigay ko sa'yo. Tago mo. Tapos baka kung may maidagdag pa ako dyan, saka na lang tayo bumili. Ha?
Pasensya na. Pero may iba tayong pinagkakagastusan. Hindi. Pag-iipunan ko yun. Pangako. Salamat pa. Wala kang handa ngayon, kahit pansit man lang. Sabi ko naman sa inyo saka na lang ako magse-celebrate ng birthday. Kapag may trabaho na po ako. Ina, pasensya ka na. Ganito lang ang papa mo Huwag nga kayong magsasalita ng ganyan. Sige na, magbihis na po kayo. Ayan, natuyuan na naman yata kayo ng pawis. Sige na, magre-review pa po ako. Sige. Patawarin mo ko, Ina. Napakarami kong pagkukulang sa'yo. Patawarin mo ko. Ina, sino nga attend sa'yo sa meeting? Ang papa mo? Hindi ko nga alam Baka kasi may trabaho si Papa bukas. Gusto mo ba si mama na lang? Sabihin natin kay teacher na dalawa yung nire-represent niya. Ikaw tsaka ako. Pwede ba yun? Oo naman. Sige. Parehas lang naman yung mapapakinggan nila sa meeting. At saka, para hindi na pumunta sa school ang papa mo. Kasi, baka tuksohin ka na naman ng mga kaklase natin. Rhea. Nung unang pumunta siya sa school, dinukso ka ng mga kaklase natin kasi ang dumi-dumi ng damit niya. Kagagaling niyo lang yata nun sa construction. Okay lang naman sa akin yun Hindi ko naman ikinahihiya si Papa. Kahit na. Para makaiwas ka na rin sa pambubuli ng mga kaklase natin. Sige. Sabihan mo na lang ang mama mo bukas. Oo. Ay, gusto mo ba? Doon ka muna sa bahay. Maaga pa naman. Sige. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, lalim ng puting ilaw. Ina! Chong! Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap Po? Pumunta ako sa eskwelahan niyo. Ang sabi ng teacher mo, maaga kayong umuwi. Bakit ba ginabi ka? Galing kasi ako kina Rhea po O tara, umangas ka na sa motor. Bakit? Saan po tayo pupunta? Sa presinto. Presinto? Bakit, Chong? Ang papa mo, may nagawa na naman. Joy, ikaw na munang bahala kay Ina. Kuya, ano ba kasi nangyari? Wala akong kasalanan. Totoo ang sinasabi ko. Oo, nagiinuman kami pero hindi ako sumaksak kay Carding. Bakit ikaw ang dinala rito? Ako mabagal tumakbo Itong mga pulis na to, kung sino lang ang naabutan nila, yun na kaagad ang salarin. Napuruhan ba si Carding? Di ko alam. Pero puro dugo kanina. Teka. Sigurado ko bang hindi mo nakakausapin si Ina? Wag na. Wag mo siyang pasisilipin dito sa selda. Paano anak mo ngayon? Kaya niya ang buhay niya. Sabi mo yung perang pambili ng cellphone. Yun ang munang gastusin niya. Paano kung makakalabas dito? Sabihan mo yung mga pulis na yan na hulihin yung totoong mensala. Huwag akong pagbuntunan nila. Pambira mo. Sige na, Butchoy. Sige, Kuya Danny. Choy. Pasensya ka na. Tsaka, salamat na rin. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano na si Ina. Ano ba kasi nangyari, Chong?
ayaw mo kung makita ko si Papa? Hindi ka nga pwedeng pumasok kasi minor de edad ka. May rules bang ganyan dito? Marunong ka pa kasi sa akin eh. Bakit nga kasi siya nandito? Makukulong ba si Papa? Hanggang kailan siya dito? Chong! Makalabas kaya ng kulungan si Danny? Papaano haharapin ni Ina ang pagsubok na ito sa kanila ng kanyang ama? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, James Quaton, Rosana Villegas, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ina. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mula noon dala ko na ang ganitong takot at pag-aalinlangan. Dahil pakiramdam ko, palagi kang hinuhusgahan at minamata ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin yun bilang isang anak? Pagod na ako! Pagod na ako maging anak mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong maging anak mo.
dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Tahan na, Ina. Sinumbong ko na kay teacher yung mga kaklase natin na nambubuli sa'yo. Hindi naman ako umiyak dahil sa kanila eh. Ha? Ba't ka umiiyak? Si Papa. Oh, Kailan na kaya siya makakalabas? Mag-iisang buwan na siya sa kulungan. ay, ano bang sabi niyang tsubochoy mo? Sabi niya, hintayin ko na lang daw kasi malapit na. Oo, ganun naman pala. Gusto ko sana siyang puntahan eh. Kaya lang ayaw akong papuntahin doon ni Chong. Gusto mo ba puntahan natin siya? Pwede ba? Oo. Ayoko. Baka makagalitan ako. Pwede ka naman yatang dumalaw dun eh. Huwag na. Susundin ko na lang si Chong. Kailan na kaya siya makakauwi? Sana makalabas na si Papa. Wala naman siyang kasalanan eh. Alam ko, wala siyang kasalanan. Oh, Ina, kompleto na ba ito? Opo, Chong. May pagkain na po dyan, tapos damit. Tapos yung unique toothpaste, nilagay ko na rin po. Baka sa makalabas ng papa mo. Talaga po? Oo, nagkamalay na yung kasama nilang nasaksak. At hindi siyang tinuturong sa larin. Ay, salamat. O sige, alis na ako. Teka, eto baon mo. Chong, Kunin mo na, huwag ka nang mahiya. Para ka namang ibang tao eh. Para na rin kitang anak. Yan na. kapag ganito, minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi kami iniwan ng tunay kong ina? Nako, huwag mo nang isipin ang mga ganyang bagay. Kasi wala yang maitutulong. Hindi na mababago pang nakaraan, Ina. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong hahayaang sumagi sa isip mo ang mga ganyang idea, ha? Isa pa, ituring mo ng patay ang nanay mo. Ano? Uuwi ka ng maaga? Akala ko masasama ka sa group study natin, Ina. Uuwi na raw kasi mamaya si Papa eh. Talaga? Oo. Uy, mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin, hindi siya nakasuhan. Oo, kasi wala naman talaga siyang nasaksak eh. Siya lang naman yung napagbintangan. Sige. Kaya lang sayang. Gusto sana namin kasama ka. Sa susunod na lang, Rhea. Masayang masaya ka ha. Nakikita ko sa mukha mo. Siyempre, takot na takot ako nung malaman ko makukulong si Papa. Kala ko, mabubuhay na nga ako mag-isa habang buhay eh. Wala na nga akong mama. Mawawalan pa ako ng papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Isang buwan lang akong nakulong. Pero pakiramdam ko parang 10 taon akong nawala. Nakayayat ka nga eh. O sige na, umangkas ka na. Nang makauwi na tayo, kuya. Tiyak na hinihintay ka na ng anak mo.
Habang nasa loob ako, iniisip ko, Butchoy, Ano? tama bang nasa akin si Ina? Kuya Danny, ano bang klaseng tanong yan? Sino pa bang nararapat na mag-alaga sa kanya kundi ikaw? Hindi ako mabuting ama. Pakiramdam ko, puro kahihiyan lang ang naibibigay ko sa anak ko. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Sige na, kahit ganyan ka. Alam kong ni minsan hindi kanya ikinahiya. Kahit na, mas mainam kung nasa maayos siyang pamilya. Lalo na't magkukulehiyo na siya. Hindi ko alam kung makakaya ko ba siyang papag-aralin. Kung ano man ang pinaplano mo, wag mo nang ituloy. Tara na nga. Umangkas ka na. Pa? Oh, eto. Kumain ka na. Ba't naman ang dami nitong ulam? Ano ba akala mo sa akin? Patay gutom? Akala ko kasi gutom kayo. At saka, para makapawi kayo kagad. Pumayat kayo eh. Wala na nga tayong pera. Gumastos ka pa ng gumastos. Sorry. Pero kumain na muna kayo. Ngayon lang naman po ito eh. So, sige na. Kung wala kang gagawin, laban mo muna yung mga damit ko. Sige po. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Paborito kong ulam lahat itong binili niya. Hindi ako karapat dapat na ganito, anak. Sa dinami-dami ng pagkukulang ko sa iyo, hindi mo ko dapat tinatrato ng ganito. Dahil hindi ka rin dapat na makaranas ng ganitong uri ng buhay. Ina, sa susunod na linggo, bakasyon na tayo. Sumama ka na sa amin. Saan ba kasi tayo pupunta? May mga bagong gawang cottage doon sa malapit dito na beach. Doon tayo pupunta. Tambay lang tayo doon. Abangan natin yung paglubog ng araw. Baka gabihin tayo, makakagalitan ako ni Papa. Hindi ka makakagalitan. Uuwi rin agad tayo. Uy, talaga ba? Oo! Sumama ka na. Palagi ka nalang tumatakas sa amin eh. Ngayon na nga lang tayo magkakasama-sama. Kapag kuleyo na tayo, hindi na tayo magkakasama-sama. Magkakahiwalay na tayo ng school. Sige na nga. Yan. O tara na. Doon tayo sa labas ng gate magkikita-kita. Oh, sige. Pinag-aaral ka tapos puro lakwats ang inaatupag mo? Sorry na, Pa. Hindi naman sana ako gagabihin ng ganito kung hindi nasiraan yung sinakyan namin tricycle. Sasagot ka pa? Ha? Gusto mo? Kuya! Kuya! Pumasok ka na nga. Sorry, Pa. Ano ba yan, kuya? Palagi ka nalang ganyan kay Ina. Ano ko ba? Huwag mo akong pinakikialaman. Kung ginagawa mo yan para lumayo sa iyong loob niya, sinasabi ko sa iyo, baka ikaw ang magsisi sa huli. Hindi ko siya kayang paalisin. Kaya gusto kong siya mismo makaisip na umalis. Saan naman siya pupunta? Sinusubok kong hanapin ng nanay niya. Sabi ko na nga ba. Butchoy, wala akong maibibigay sa kanya. Lalo pa ngayon. Hirap na hirap akong makahanap ng trabaho kahit pa extra-extra lang. Gawa ng nangyari sa akin.
Kahit wala naman akong nagawang krimen. Dahil lang galing ako sa kulungan, ang tingin sa akin ng mga tao, kriminal. Sa una lang yan. Makakalimutan din nilang nangyari. Pero ang ginagawa mong pagmamalupit kay Ina, hindi naman tama yun. Wala na akong iba maisip. Isa lang ang anak mo, kuya. Huwag mong gawin ito sa kanya. Paano ka makakasiguro na mapapabuti ang buhay niya kapag nakita niya si Melissa? Iniwan nga kayo nun. Alam kong nasa mabuti siyang kalagayan. At mas may kakayahan siyang bigyan ng magandang bukas si Ina. Hindi sa karangayaan nakasalalay ang kinabukasan ng tao. Kung mapupunta siya sa pamilyang mayaman, pero hindi naman siya mamahalin bilang tao, masisira pa rin ang buhay niya. Kaya kung ako sa'yo, mag-iisip-isip muna ako. Ulitin ko, isa lang ang anak mo. Nag-iisa lang si Ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat po, Chong. Nakalibre na ako sa pamasahe. Buti nadaanan kita. O, eto na po yung helmet niyo. Akin na. Ina, Po? pagpasensya mo ng papa mo, ha? Opo, Chong. Kumpara nung bago nakulong si Papa, parang mas naging mainitin ang ulo niya ngayon. Kaya lang iniisip ko na baka dahil sa mga pinagdaanan niya sa kulungan. Basta't pagpasensyaan mo muna siya. Sabihin mo sa akin kapag pinagbuhatan ka niya ng kamay, ha? Hindi niya naman po yung kayang gawin sa akin. Mabuti naman. O sige na, pumasok ka na sa bahay niyo. Opo. Salamat po ulit, Chong. Oh, anong nangyari dito? Bakit ang daming kalat? Ay, Pa? Pa! Anong ginagawa mo? Ikaw! Isa ka ba eh? Lasing na naman kayo? Bumalik na naman kayo sa paglalasing? Oh, Kaya kayo napapasubo sa gulo eh. Dahil dyan sa pagiging lasenggo nyo. ano ngayon? Ha? Kung ayaw mo samang lasenggo, lumayas ka! Ano po? Ano sinabi nyo? Hindi ko kailangan ng anak. Mas mabuti pa mabuhay na lang ako mag-isa. Dahil nanay mo, umalis ka na rin sa buhay ko. Kaya lumayas ka. Iwan mo na ako. Hindi ko kailangan anak na kaya mo. Ganon? Lumayas ka rito. Aray ko! Pa! Tumigil na nga kayo! Iwan mo! Iwan mo na ako. Hindi kita kailangan. Mas mabuti pang hindi na lang ako nagkaroon ng anak. Siguro mas tahimik pa ang buhay ko. Papa! Iwan mo na ako. Kaya, iwan mo na rin ako. Sige! Kung yan ang gusto nyo, iiwan ko na kayo! Tuluyan na nga kayang iwan ni Ina ang ama? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, James Quaton, Rosana Villegas, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ina.
nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mula noon dala ko na ang ganitong takot at pag-aalinlangan. Dahil pakiramdam ko, palagi kang hinuhusgahan at minamata ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin yun bilang isang anak? Pagod na ako! Pagod na ako maging anak mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Tahan na, ina. Kanina ka po umiiyak. Ito, tubig. Uminom ka muna. Tama na yan. Sakit sa dibdib. Sama-sama ng loob ko, Rhea. Sama ng loob ko kay Papa. Lasing siya, kaya nakakapagsalita ng ganun. Nung nakalabas siya ng kulungan, naramdaman ko nag-iba yung pakikitungo niya sa akin. Parang palagi na siyang iritable. Palaging galit sa akin. Iniisip ko na nga lang na baka dala ng mga naranasan niya sa kulungan. Pero ngayon,
Sinabihan niyo akong umalis sa bahay dahil hindi niyo naman ako kailangan. Parang nabasag ang puso ko. Ina. Siya lang ang meron ako sa mundong ito. Wala nang iba. Siya lang, Rhea. Kaya napakasakit marinig ko sa kanya. Sabi ko nga sa'yo, dala lang yun ng kalasingan. Kaya huwag mong dibdibin. Ay, tama na yan, no? Bugtong-bugto na yung mga mata mo. Ana, takal na. Pambira ka, kuya. Sayang ang pagpapakintab lagi ni ina ng sayig nyo gamit ang Starbucks. Kaya sa nagagalit sa'yo, dinudumihan mo lang eh. Puti na lang, hindi pa ako nakakalis ng bahay nang tawagin ako ni ina. Sabi ko sa'yo, tigilan mo ng ginagawa mo ito kay ina. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Wala siya rito. Mamaya mo yan sabihin sa kanya. Hindi ko naman gustong sabihin niyo sa kanya eh. Pero natatakot ako. Butsoy, natatakot ako. Hindi ko kayang ibigay sa kanya magandang kinabukasan na nararapat para sa kanya. Wala akong tiwala sa sarili ko bilang isang ama. Kaya ako iniwan ni Melissa dahil inutil ako. Hindi siya naniniwala mabibigyan ko silang dalawa ng maayos na buhay. Wala akong kwentang tao, Butsoy. Yan ka na naman eh. Wala naman akong kwenta. Tigilan mo na sabing pag-iisip ng ganyan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ngayon mo pa sasabing wala kang kwentang tao? 15 taon mong itinaguyod si ina. Wala siyang pangailangan na hindi mo naibigay. Lahat nakakaya mong gawin para sa kanya. Kahit ang magtrabaho ng iba't ibang uri ng trabaho para lang mapag-aral siya, mabihisan, mapakain. Kuya Danny naman, kahit ang baba ng tingin mo sa sarili mo, pero ikaw lang ang meron si ina. Naiisip mo ba yun? Sa mundong ito, ikaw lang ang meron si ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Akala ko hindi ka na uuwi. Pasensya na po, Chong. Doon po ako kinareya natulog. Ina, huwag mo nang isipin ang mga sinabi sa'yo ng papa mo, ha? Hindi man niya nasasabi sa'yo, pero alam ko, ramdam mo kung gaano ka kamahal ng papa mo. May pinagdaraanan lang siya ngayon, kaya sana unawain mo na lang siya. Opo, Chong. Wala naman po ako ibang magagawa kundi unawain siya. Hindi ko naman po siya kayang iwan. Hindi ko po kayang gawin sa kanyang ginawa ni Mama. Kung ako iiwan niya, ayos lang. Pero kung ako, hindi ko po siya iiwan. Salamat naman. Kung nahihirapan na siyang buhayin ako, kaya nagkakaganito siya. Gagawa po ako ng paraan para kahit paano makagaan sa kanyang pinapasan. Anong gagawin mo? Maghahanap po ako ng trabaho. Kaya ko naman po maging working student. Minor de edad ka pa eh. Kaya ko po yun, Chong. Basta, gagawa ako ng paraan para hindi na mahirapan si Papa sa akin. Pa,
Kain na po. Ikaw din. Kumain ka na. May pasok ka pa. Sabado po ngayon. Ah, ganun ba? May pupuntahan nga po pala ako mamaya. Saan? Basta, aalis po ako. Ay, sige. Pa, huwag kayong iinom ha. Baka maglasing na naman kayo. Pa, pasensya na kayo kung nahihirapan na kayong itaguyod ako. Pero, sana, huwag kayong gumaya kay Mama. Huwag sana kayong susuko sa akin. Sa pamilya natin. Huwag ka sana susuko pa. Aba, ayos ah. Bago itong motor mo ah. Binili ni Ina? Oo. Sabi ko nga sa kanya, huwag siyang gastos ng pera. Pero aminin mo, kuya, gustong gusto mo ito. Ewan ko ba doon kay Ina? Wala nang ibang ginawa kundi ibili ako ng ibili ng kung ano-ano. Alam mo naman ang batang yon. Lumaki na palaging ikaw ang inaalala. Oy, ano nga palang sabi sa'yo? Boyfriend na ba niya yung madalas maghatid sa kanya rito? Ikaw talaga, Butchoy. Oh, Talo mo pa yung mga chismosa kong kapitbahay. natanong ko lang. Ilang beses na siyang inihatid nun dito eh. Malay ko. Kuya Danny naman. Siyang tanungin mo kasi. Huwag ako. Dahil ako, hindi ako nakikialam sa kanya. 25 anyos na siya ngayon. Hindi na siya yung dating 15 anyos na dalagitang kailangan kong laging bantayan at paalalahanan. May sarili na siyang buhay. May sarili na siyang trabaho. At hindi na rin siya umaasa sa akin. Kulang na lang na sabihin mo na wala ka ng papel bilang isang ama sa buhay ng anak mo. Uy, ganun naman ang nangyari. Madiskarte si Ina. Kaya kahit nung nag-aaral pa siya sa kolehiyo, kahit hindi ko siya nasuportahan ng maayos, nagawa niya makapagtapos. Nagtrabaho kung saan-saan. Kaya nga nahihiya ako kapag binibigyan niya ako ng kung ano-ano eh. Dahil pakiramdam ko, hindi naman ako karapat dapat makatanggap ng mga ito. Wala naman akong naiambag sa kung ano siya ngayon. Ako naman, busy-busy ka na palagi kaya bihira na tayo magkita. Pasensya ka na, Rhea. Hinahabol ko kasi yung promotion kaya nagdo-double time ako. Okay lang. Masaya ako para sa iyo. Salamat. Ikaw, sabi mo mag-abroad ka? Oo. Kaya nga kita inayang mag-date ngayon kasi mukhang sa susunod na linggo lilipad na ako papuntang Dubai. Mamimiss kita. Ako rin. Pero meron namang video call Tatawag ako madalas. Baka doon ka na makapag-asawa. Sana nga.
Mukhang wala dito sa Pilipinas yung kapalaran ko. O buti pa ikaw. Mukhang sure na sure na. Ano bang plano niyo? Wala pa naman siyang sinasabi. Kaya ayoko naman magtanong. Sa bagay. Pero, pinakilala ka na ba niya sa kanyang pamilya? Isasama niya nga raw ako next week. Kasi birthday ng mama niya. So, baka doon niya rin ako ipakilala. Naku, kinakabahan nga ako, Rhea eh. Bakit ka naman kakabahan? Paano kung hindi ako matanggap ng pamilya niya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Good night, Ina. Good night. By the way, ito yung damit mo para sa party sa Sabado. Ay, Arnold. I'm sorry. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa'yo. Ang alin? Hindi ako makakapunta sa Saturday. What? Why? May trabaho ako eh. Pinagre-report ako sa office. May meeting kami. Baka malate pa matapos. On a Saturday? Yeah. Ay. I'm sorry. Sorry talaga. Babawi ako, promise. Sasama na ako sa bahay niyo next time. Alam mo bang excited na akong ipakilala ka sa family ko? Yes, I know. Kaya lang, sorry. Hindi ko talaga pwedeng iwan sa office eh. Alam mo naman, ako ang accountant at most trusted ng boss ko pagdating sa finance. Oh, I'm so sad. I'm sorry. Super sorry talaga. Wala naman ako magagawa, di ba? Pangatlong beses na to na hindi tayo natutuloy sa house. Soon, makakarating na talaga ako sa bahay niyo. At maipapakilala mo na rin ako sa family mo. Ilan pa bang alibay ang gagawin ko para makatakas sa family mo, Arnold? Kung ako lang ang tatanungin, matagal ko na silang gustong makilala. Pero, paano? Wala akong kumpiyansang mamarap sa kanila. Wala akong tapang o lakas ng loob man lang na tumayo sa harap nila. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko. Lumabas niyo! Lumabas ang matapang sa inyo! Eto na naman ang sengko kong ama. Masiga! Makabahag naman pala ang bangkig nyo. Pa, lasing ka na naman. Uy, my favorite daughter. Narito ka na pala. Nakauwi ka na. Bakit na naman kayo uminom? Unti lang naman to. Konti? Di na nga kayo makatayo ng tuwid. Hindi ka na nasanay sa akin eh. Kaya ko ang sarili ko. Ay! Pa! Ano ba? Kaya ko. Tumayo kayo. Kaya ko to. Tumayo kayo. Ah! Ano naman? Bakit sa damit ko pa talaga? Ano ba? Hindi pa talaga kayo titigil sa kaiinom nyo? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa alak? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa ganyang klase ng buhay? Ha? Pwes ako! Sawang-sawa na ako! Sawang-sawa na ako sa ganitong klase ng buhay!
Tulad ng isang bulkan, unti-unti nang sumasabog ang mga itinagong sama ng loob ni Ina sa kanyang ama. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, James Quaton, Rosana Villegas at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mula noon dala ko na ang ganitong takot at pag-aalinlangan. Dahil pakiramdam ko, palagi kang hinuhusgahan at minamata ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin yun bilang isang anak? Pagod na ako! Pagod na ako maging anak mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Anong sabi mo, Kuya Danny? 1 linggo nang hindi umuwi rito si Ina? Bakit? Hindi ko alam. Aba, baka sa wakas, iniwan ka na niya. May ginawa ka na naman yata.
Teka, ito nga pala yung pinakisuyo mong grocery. Andyan yung smart dishwashing, nakaiwalay na plastic. Mas mabuti na yun. Kuya Danny, sabi ko naman sa'yo, tigilan mo ng kaiinom mo. Yan ang papatay sa'yo. At makakatuluyan ka ng mawala ng anak kapag nangyari yan. Yan naman ang gusto mong mangyari nun, di ba? Gusto mong iwan ka na ni Ina? Mas mainam kung iniwan na niya ako. Kaya lang inaalala ko, baka nasa trabaho na naman yun. Masyado kasing sub-sub sa trabaho. Pero babalik ako sa sinabi ko sa'yo kanina. Kuya, tigilan mo ng kaiinom bago pa mahuling lahat. Saan na kaya si Arnold? Sabi niya susunduin niya ako. Excuse me? Ay. Yes, ma'am? Oh, Ina? Ikaw si Ina? Yes, ma'am. Bakit po? What, may I help you? Oh my gosh! Nakita rin kita. Sino po kayo? Isa ako sa mga bagong partners ng company niyo. Can we meet again? Nagmamadali na kasi ako ngayon eh. By the way, here's my business card. Thanks, ma'am. Tawagan kita. See you around. Mukhang mayaman. Ina! Si Arnold. Sandali! Ihahatid na ba kita sa inyo? Oo. Nagstay ka na naman sa work ng ilang araw May mga tinapos ako. At least nito mga susunod na araw magaan na. Tapos nag-away din kayo ng papa mo. Ganoon naman kami lagi ni Papa. Nasanay na rin ako. Para kaming aso at pusa. Ina. Hmm? Gusto ko na magpakasal. Ano? Gusto ko na magpakasal tayo. Nagpo-propose ka na ba? Hindi pa. Pero sinasabi ko lang sa'yo ang plan ko in my mind. I wanna spend the rest of my life with you. Kaya sana naman, bago ako mag-propose formally, makilala ka na ng pamilya ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ina. Pa, bakit? Kailangan mo ba ng pera para sa bills? Eto. Siguruhin mo lang na ibabayad mo yan. Baka naman ipang-inom mo lang. May bisita tayo. Ha? Hi, Ina. Teka. Ikaw yung... Nasabi nga niya na nakita ka na niya. Kilala niyo siya, Pa? Siya ang tunay mong ina. Ano sinabi niyo? Ina. Anak. Pa, nagbibiro ka ba? Sorry. Sorry, Ina. Patawarin mo Teka sana ako. lang. Huwag mo ko hawakan. Pinoprocess ko pa yung mga naririnig ko. Hindi ako makapaniwala. After 25 years. Hindi ako makapaniwala ang makikita pa kita. Akala ko patay ka na. Ina. Sorry.
Sorry. Patawarin mo ko. Bakit? Bakit ka naririto? Bakit ka nagpakita sa akin? Bata pa ako nang pinagbuntis kita. Kaya natakot ako. Nang ipinanganak kita, iniwang kita sa papa mo. At hindi na ako bumalik ulit. Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa pamilya ko ang lahat. Kaya kahit hirap na hirap ako, tinalikuran ko kayo mag-ama. Alam ko mahirap tanggapin ang lahat. Alam ko rin na maaaring hindi mo ako mapatawad. Pero nangahas pa rin ako magpakita sa iyo. Dahil gusto kong makilala ka. Sorry, Miss Melissa. Pero hindi ako interesado sa mga alibay mo. Lalo na sa hinihingi mong tawad. Pero, kung gusto mong kahit paano makabawi, pwede pa naman siguro. Sige. Kahit ano, gagawin ko. Ipakikilala ko ng boyfriend ko sa pamilya niya. Baka pwedeng ikaw na lang ang sumama sa akin. Ikaw ang ipakikilala kong magulang. Ha? May business card ka naman sa akin. Kukontakin na lang kita. Okay. Anyway. Sige. Nice meeting you. Si Melissa? Kuya Danny, umamin ka nga. Hinanap po siya, no? Hindi na mahalaga kung paano nangyari ang lahat, Butchoy. Ang mahalaga, nagkakilala na sila ni Ina. Ano naman ang reaksyon ng pamangkin ko? Hindi ko alam. Sa labas sila nag-usap. Kuya Danny. Nagkita na sila, Butchoy. Mapatawad man siya o hindi ni Ina, ang mahalaga, nakilala na ng anak ko ang tunay niyang ina. Baka naman lalo lang magulong buhay ni Ina. O kaya naman, baka kung... Mas mabuti nga kung sasama siya kay Melissa. Ayan ka na naman eh. Butchoy, hindi ako habang buhay na naririto sa mundo. Ayoko mag-isa si Ina. Gusto ko kahit paano may dadamay sa kanya. Ngayon mo pa siya ipinakilala sa nanay niya? Kung kailan kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa? Umuwi na ang mama mo na nasa abroad? Totoo ba yan? Oo. Kaya siguro naman pwede na matuloy ang pagpapakilala mo sa akin sa family mo. Of course. Sure. Bukas agad. Pwede ba? Bukas? Pwede bang Sabado na lang? Para hindi ako nagmamadali kasi walang trabaho the next day. Okay. Saturday. I'm so excited to meet your mom, Ina. Excited na rin ako makilala ang mama mo. Teka. Ang papa mo, hindi mo isasama? Si mama na muna. Okay. Ang saya ko, Ina. Napakasaya ko.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatawagan kita mamaya, Janice. Please, be patient. Irritable ka na naman. Mag-usap tayo pag-uwi ko. Bye. Anak mo ba yun? Oh, yes. Kapatid mo. Nakikilala mo rin sila soon. Wala akong planong makilala sila. Ina. Tayo na hinihintay na tayo ni Arnold sa bahay nila. Alam kong ginagamit mo lang ako. Mabuti naman at alam mo. Pero sana naman dumating ang panahon na mapatawad mo pa rin ako. Paano kung hindi? Paano kung hanggang sa huling hininga mo, hindi ko maibigay ang kapatawarang hinihingi mo? Ina, alam ko napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo. No, hindi mo alam. Wala kang alam. Hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay at lumaki walang ina. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng matakot araw-araw na baka pati si Papa iwan din ako o sumuko rin sa akin o bigla na lang maglaho na parang bula. Kung gaano karaming insecurities ang kailangan kong harapin dahil galing ako sa isang incomplete family. Kaya pwede ba tigilan mo na yung paghingi ng tawad sa akin at hindi mo rin alam kung gaano kalaking bagay ang hinihingi mo sa akin. Katumbas niyan ang buong buhay at pagkatao ko! It is nice to finally meet you, tita. Oh, thank you, Arnold. Napakabait ang parents mo. Panatag na ang kalooban ko para sa aking anak. Gusto ko na pong magpakasal kami sa lalong madaling panahon po. That's great. Ina? Okay ka lang? Yeah, okay lang ako. Tuwan-tuwa sa mama mo si mom and dad. Napaka-witty raw. Sa'yo po yata nagmana si Ina, kaya kahit sa trabaho masyadong in demand. Minsan sa work na natutulog po. Oh, talaga ba, Ina? Arnold, aalis na kami. Okay, sige. Message na lang kita kapag nakauwi na ako. Thanks for tonight. Alright. Ingat po kayo. Tulog na yata si Papa. Dito muna ako mauupo sa sofa. Tuwan-tuwa raw ang parents ni Arnold sa babaeng yun. Kung alam niyo lang. Kung alam niyo lang. Si Papa ba yun? Andito ka na? Pa. Kumusta? Lasing ka na naman? Tsaka, nagsuka ka na naman na nagsuka dito sa sahig? Natuwa ba sila? Tuloy na ba kasal mo? Pa naman! Hindi ka ba napapagod? Halos araw-araw na lang tayong parang aso't pusa. Ilang taon na kitang pinagsasabihan, tigilan nyo na yung kaiinom nyo. Muntik na kayong mabulok dati sa bilangguan dahil sa kaiinom nyo. Siguro yung bisyo mo rin yan ang dahilan, kaya ka iniwan ng tunay kong ina. Anong tanong ko? Kung tuloy na ba ang kasal mo? Oo! Ano? Masaya na kayo? Sa wakas, bubukod na rin ako sa inyo. Sa wakas, hindi ko naiisipin kung matatanggap ba ako ng pamilya na magiging asawa ko dahil may tatay akong wala ng ibang ginawa kundi maglasing, magwala at mag-amok! Pa! Alam mo bang ikaw
ipinakilala ko ni Arnold sa mga magulang niya. Pero natatakot akong iharap ka sa kanila at alipustain kanila. Dahil hindi ko matatanggap yun. Mula noon, dala ko na ang ganitong takot at pag-aalinlangan. Dahil pakiramdam ko, palagi kang inuhusgahan at minamata ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kahirap yan sa akin bilang isang anak? Pagod na ako. Pagod na ako maging anak mo! Sa pagkakataong ito, magawa na kayang talikuran ni Ina ang kanyang ama? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, James Quaton, Rosana Villegas, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. At sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanapik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Mula noon, dala ko na ang ganitong takot at pag-aalinlangan. Dahil pakiramdam ko, palagi kang hinuhusgahan at minamata ng mga tao. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin yun bilang isang anak? Pagod na ako! Pagod na ako maging anak mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig.
narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong maging anak mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako. Ang bukas. Kung pagod ka na, pwede mo naman akong iwan na. Ano? Ganyan na lang ba lagi ang sasabihin mo sa akin, ha? Sa tingin mo ba, gaya ako ng nanay ko na kaya kang talikuran at layasan? Ganon? Pa! Pa! Oh, hindi. May dugo. Hindi! Pa! Pa! Ah! Pa! Papa! Please proceed to the emergency room. Flying Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Thank you. Ina, makaligtas ang papa mo. Huwag kang mag-alala. Chong, ang tagal naman kasi lumabas ng doktor. Chong, natatawa. Kalma ka lang. Alika, doon muna tayo sa... Hindi, ayoko, Chong, ayoko umalis dito. Ina. Chong, inaway ko pa si Papa bago siya nagkaganon. Kung ano-ano pang pinagsasabi ko sa kanya, paano kung hindi na siya magising? Hindi man lang ako makakahingi ng tawad. Hindi ko naman sinasadya ang lahat ng yun eh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Huwag ka sabing mag-isip ng ganyan. Walang mangyayaring masama sa papa mo. Gising ka na? Nasaan ako? Sa ospital ka. Huwag ka mo nagagalaw. Inoperahan ka eh. Ina. May pagkain dito. Kumain muna kayo. Alam mo na. Huwag na po natin pag-usapan yan. Kumain na muna kayo para manumbalik ang lakas ninyo. Anak. Susubuan ko kayo. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Kung hindi ko sinabi sa iyong ramdaman ko. Natakot ako. Malaman mo at isipin mo anumang oras iiwan na rin kita. Patawarin mo ako, anak. Siguro kung nakinig ako sa inyo noon pa man, baka hindi humantong sa ganito ang lahat. Pero sa mga pagkakataong naiisip ko ang lahat ng mga kainaan ko. Lahat ng mga pagkukulang
ko sa'yo. Imbes na harapin, mas pinipili ko na lang takasan sa tulong ng alak. Para kahit ilang minuto o oras, makalimot man lang ako. Papa! Patawarin mo ako, anak. Hindi. Hindi, Papa. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa inyo. Palagi ko lang nakikita ang paglalasing ninyo. Pero hindi ko nakikita ang bigat na pinapasan ninyo. Ang hirap na napakatagal nyo nang tinitiis. Mula pa nung panahong iniwan kayo ng nanay ko. Sorry pa. I'm sorry. Patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Hindi totoo yan. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Papa! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. One week mo na akong hindi kinakausap Kahit tawag or text man lang, wala. Pasensya ka na, Arnold. Kumusta na ang papa mo? May cancer siya. Kailangan niya sumailalim sa maraming operation at medication. I'm sorry to hear that. Pero anong may tutulong ko? Mag-break na tayo. What? I'm sorry, Arnold. Ina naman. Kailangan ko mag-focus kay Papa. Pagagamot ko siya. Gagawin ko ang lahat para kahit hindi siya gumaling ng tuluyan, madugtungan man lang ang buhay niya. Bakit kailangan pa nating mag-break? Arnold, siguro kailangan ko nang tanggapin na hindi ako karapat-dapat sa'yo at sa pamilya mo. Hindi tayo magka-level. Siguro nung una inisip ko na posible. Pero ngayon, mas unti-unti ko na pagtatanto. Hindi talaga tayo pwede. Ina, I can't understand you. Huwag mo na lang akong unawain, please. Huwag mo nang piliting intindihin pa ako at ang sitwasyon ko. Patawarin mo ako. Mahal kita. Pero hanggang dito na lang tayo. Ina, tama ba itong sabon na nabil ko? Shield Bath Soap? Opo, Chong. Salamat po. Pasensya na kayo. Hindi ko maiwan si Papa Madalas kasi magsuka. Okay lang.
Ito na nga lang ang maitutulong ko sa inyo eh. Kailangan ko na magtrabaho. Tapos na yung leave ko. Kapag natigil ako sa pagtatrabaho, wala ako ipang tutos-tos sa gastusin dito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Ako na magbabantay sa kanya. Salamat po, Chong. Kaya mo pa ba? Nakangayayat ka na eh. Kaya ko pa naman po. Kakayanin ko. Para kay Papa. Napakapalad ni Kuya Danny na ikaw ang anak niya. At ni minsan hindi mo siya iniwan. Inunawa mo si Kuya kahit sa mga pagkakataong hindi na siya maunawaan ng sinuman. Pwede naman niya akong itapon o kaya ipaampon noon, Chong. Pero kahit hindi niya rin alam kung paano mag-alaga ng bata, lalo na't babae ako, sinika pa rin niyang palakihin ako. Naalala ko pa dati, pinagtatawanan ako sa school kasi hindi pantay yung pagkakatali ng buhok ko. Ilang buwan bago niya natutunan paano pantayin yung pigtails ko. Pero hindi siya sumuko sa akin. Kahit sa mga pagkakataong alam kong maaari na siyang sumuko. Pero pinilit niya pa rin itaguyod ako. Hindi man kami nagkakasundo madalas, pero wala ako kung nasaan man ako ngayon. Kung hindi kay Papa. Ina. Kaya itong lahat ng ginagawa ko para sa kanya, kulang pa para tumbasan ang lahat ng sakripisyo niya sa akin. Bilang isang ama at isang ina. Sorry, pero hindi namin kailangan ng pera o anumang uri ng tulong mula sa inyo. Ina, tanggap ko na hindi mo ako mapapatawad. Pero sana naman kahit ito man lang tanggapin mo. Hindi mo ba naisip na baka kaya humantong sa ganito ang lahat? Dahil din sa'yo? At sa ginawa mo? Mahigit 2 dekada na ang nakakaraan? Siguro nga. Kahit anong gawin ko, palagi mong babalik ka ng pagkakataong yun. Oo. Dahil doon mo pinatunayang hindi ka nararapat kay Papa at sa aming pamilya. Kaya sana huwag ka na magpapakita pa sa amin. Kung humihingi ka ng tawad, sige. Pinatatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin nun ay nanaisin ko pang makasama ka namin. Anak. Na kaya namin ni Papa na mabuhay nang wala ka. Hindi ka namin kailangan. Ina. Kaya sana, ito na ang huling pagkakataong makikita kita. Hello. Hello, Ina! Oy. Kumusta na? Kumusta si Tito? Eto, tulog. Oy, sorry ha. Hindi ako makauwi. Okay lang. Kahit naman malayo ka, ramdam ko yung pagmamalasakit at pagmamahal mo. May ipadadala ako na konting tulong sa inyo. Sus naman, Rhea, hindi naman kailangan. Ano ka ba? Para ka namang ibang tao. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Bakit naman ako magbabago? Best friends tayo, di ba? Bahagi ka na ng buhay ko. Kaya hindi kita pwedeng baliwalain. Salamat.
Namiss tuloy kitang lalo. Ako rin. Ay, mag-iingat ka dyan lagi, ha? Oo. Ay, siya nga pala. O si Arnold, kumusta? Wala na kaming communication. Uy, grabe naman. Kaya mo pa ba? Naku, sabay-sabay yung pinapasan mo ngayon. Sa sitwasyon ni Papa, wala na akong panahon para iyakan pa pati yung mga ganyang breakups, Rhea. Pero, mahal ka ni Arnold. Alam ko yun. Ay, nako. Huwag na natin pag-usapan yan. O sige na, baka may trabaho ka pa. Sige na, at ako'y bibili pa ng gamot ni Papa habang tulog siya. Uy, Ina, isipin mo ang sarili mo, ha? Huwag mong pababayaan. Okay lang umiyak at masaktan. Tao ka. Huwag kang tumakas sa katotohanan. Mas masakit yan. Pag biglang sumabog. Rhea. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ginagawa mo rito? Tinawagan ko sa kanina. Pa? Sige na. Doon na muna kayo sa labas mag-usap. Thank you, Tito. Salamat sa pagbabantay sa akin, ha? Pa? Anak, sige na. Mag-usap na kayo. Kumusta ka? Okay lang. No, you're not. Kilala kita. Bakit ba pumunta ka dito? Gusto kitang makita at si Tito. Para ano pa? Ina, okay lang namang humingi ng tulong sa ibang tao sa ganitong pagkakataon. Okay lang namang amining nabibigatan ka na at nasasaktan. Hindi ka naman huhusgahan ng mundo. Tao ka. You're not a robot. Para hindi makaramdam ng hirap, pagod at sakit. Umalis ka na. Ina, hindi kita iiwan kung yan na kinakatakot mo. Hindi kita iiwan sa kabila ng family background mo. Mahal kita. Alam mo ba yun? Hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa sa'yo ng tunay mong ina. Halika nga rito. Kung iniisip mo mangyayari rin sa'yo ang nangyari sa papa mo, hindi totoo yan. Hindi kita iiwan kahit ipagtabuyan mo pa ako. Hindi kita iiwan. Pangako. Mas gusto kong naririto sa bahay. Mas magaan sa pakiramdam, no, Pa? Oo. Hayaan mo. Bukas, may caregiver ka na. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Pa? Salamat sa lahat. Sa lahat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Hindi man natin alam kung hanggang kailan tayo magkakasama. Pero, araw-araw, ipapaalala, paparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sa kabila ng lahat ng ito, may awa ang Diyos, Pa. At may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan,
ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang pagod na akong maging anak mo. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, James Quaton, Rosana Villegas, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na ina. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.